Diyos na naging tao at nagaganap sa dakilang kaligtasan sa magitan sa Kristo na ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, pinanatili ang lahat ng mga bagay, at ginagawang bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos, naging tunay na tao, dalawang kaligtasan sa isang persona. Siya ay sinilang ng Maria at namuhay na kasama natin. Pinako sa krus na matay at muling nabuhay sa ikatong araw. Makit sa langit at muling babalik sa katiyan hindi taganahan. Para sa atin, tinupad niya ang buong kautusan ng bayan para sa kasalanan at binabig niya ang puot ng Diyos Ama. Inuha niya ang ating mga maraming katabi at binigyan tayo ng malaman ng kapatiran. Siya ang ating propeta at kinakapari at hari. Itinatayo ang kanyang iglesia na mamagitan para sa atin at nag-ahari sa lahat ng mga bagay. Sa Yesu Kristo ang Panginoon, pinupuri namin ang kanyang ng pangalan. Magpakailangan. Muli, mawin po tayo bago mangaral ng salita ng Diyos. Sabihin natin sama-sama, hymn number 20. Hymn number 20. Isang maganda at mapagpalang araw po ng ating Panginoong Jesucristo. Dala ko po ang pagbati at lubusang kagalakan ng aming iglesia mula sa Cubao Reformed Baptist Church dito po sa inyong minamahal na iglesia, Lumban Reformed Baptist Church. At kami rin po ay nagpapasalamat ako at ang aking pamilya, dala ko po sila ngayon. At kami po ay inyong pinatuloy sa inyong iglesia. At
I am humbled and privileged. I never imagined na ako po ay makakatayo sa inyong pulpito upang pangaral ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa mga pahayag o Apokalipsis. Ang talata po ay sa 2 at atin pong babasahin ang 8, versikulo 8 hanggang 11. Revelations chapter 2 verse 8 to 11. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang iyong kapighatian o tribulation at ang iyong karalitaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Alam mo ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo na ganasin. Malapit ng ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang kamatayan. At ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan sa ikalawang kamatayan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa tayo ay muling lumabas ito sa pananalangin. Dakilang namin Diyos at mahabaging Ama sa langit. Ito ang araw na iyong pinagpabanal upang ang iyong mga anak na iyong tinubos sa pamamagitan ng dugo ng iyong bugtong na anak ay magtipon upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Muli, lumalapit kami sa iyo at nagsusumamo na kami iyong katagpuin at kausapin sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Kumilos po kayo ng mga pangyarihan sa aming kalagitnaan at gamitin niyo bilang instrumento lamang ang iyong anak at lingkod upang maging daluyan ng pagpapalang spiritual at ng mensahe galing sa Espiritu Santo na ikatutuwid namin sa aming mga kasalanan, ikalalakas namin sa aming mga kahinaan, ikakadalisay at ikakapagpabanal namin sa mga mula sa aming mga natitirang karumihan at sa mga wala pa kay Kristo. Gamitin mo itong mensahe ito upang sila'y bigyang babala at tawagin sa pagsisisi at manampalataya sa aming Panginoon Hesus at kanilang malaman na mayroong Diyos sa kalagitnaan ng iglesia nito, buhay, makapangyarihan at nangungusap sa kanyang iglesia. Ito'y pinapanalangin namin para lamang po sa iyong kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong binasang teksto ay mensahe ng resurrected Christ and glorified Christ sa isa sa mga 7 iglesia ng Asia Minor. Ito po yung tinatawag na message of the Lord Jesus Christ in the 7 churches of Asia Minor. Pero pahintulutan niyo po akong mag-sidetrack lang muna, no? Para mas maintindihan natin, mas maunawaan natin, babalik lang ako pansamantala sa Revelation chapter 1, verse 1 to 3. Para po maintindihan natin ano ba yung introduction, ano ba yung purpose o layunin, bakit hinimok ng Espiritu Santo si Apostol Juan na matanda na at naka-exile na, ibig sabihin siya nakakulong na, napakatanda na niya, pero binigyan pa siya ng malaking trabaho ng Diyos.
At ito ay isulat ang huling aklat na bubuo ng Biblia. Ito yung tinatawag na Apocalypse o Revelation. At yung layunin na yun, bakit siya pinasulat ng Espiritu Santo, nandun mismo sa unang pahayag. Keep your Bibles open in Revelation chapter 2 verse 8. Pero babasahin ko para sa atin yung Revelation chapter 1 verse 1 to 3. Pagkatapos po ako, papayatulunan nyo, no? Sabi po sa English, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants the things that must soon take place. He made it known by sending His angel to His servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that He saw. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what was written in it, for the time is near. Makikita natin dito mga kapatid, kaninong layunin daw? Bakit naisulat ang aklat ng kapahayagan o Apokalipsis? Ang may layunin pala nito ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi, ang kapahayagan ni Jesucristo na binigay ng Diyos Ama sa Kanya upang ito'y ipakita niya hindi lang sa isang servant. Sabi niya, two servants, plural. Ang pinagdaanan niya ay isang tao, si Apostol Juan, pero hindi lang para kay Apostol Juan, to his servants. Ibig sabihin, to all the believers. Pangkalahatan, hindi lang sa kanilang generation, hanggang sa aking generasyon. Ano yung purpose? Upang ipakita ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga lingkod, ibig sabihin, sa kanyang buong iglesia, ang mga bagay na malapit na daw dumating o mangyari. It is a revelation. Sa Greek ay Apocalypse. Ito na rin yung translation sa Tagalog. Apocalypse. Apocalypse. Yung mga bagay na minsan ay sikreto, may talukbong, nakatago, may cover. Ngayon ay unveiled na. Nakabulat na, wala nang tabing. It is now revealed. Ito ay dinala na sa liwanag. Bakit? Sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ng tao, unang-unang ang kanyang mga lingkod, ay makita at malaman ang kanyang dakilang plano sa hinaharap. What will happen in the eternity future. And you must understand, kailangan natin ay maunawaan na ang may layunin nito ay ang Diyos, to be specific, ang Trinidad na Diyos. Ang Trinity, sabi, the revelation of Jesus Christ, God the Son, which God the Father gave Him to show His servants. And then, kapag binasa na natin, yung yung mensahe ng Panginoong Jesucristo sa 7 churches, ano yung sinasabi? Let him hear what the Spirit says to the churches. Andun yung Diyos Espiritu Santo. So, ang aklat ng Apokalipsis ay mensahe ng Triune God, ng banal na Trinidad sa Iglesia. At ano daw ang pakinabang nito? Sabi blessed is the one who reads aloud. Pinagpala ang taong, ibig sabihin, patuloy at matapat itong pinoproklama, ipinapangaral ang salita ng Diyos, ang kanyang salita ng mga babala at imbitasyon para sa pagliligtas. Pinagpala ang mga pastor, ang mga mangaral, ang bawat pulpito ng bawat iglesia na matapat pa rin pinapangaral ang paghahatol at ang pagliligtas ng Diyos. Sapagkat maraming iglesia ngayon ay na-offend na sa mga matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Ang gusto
gusto nila, kamwal-kamol at binubura na ang mga paghahatol laban sa kasalanan. Pero ang sinasabi, blessed is the one who reads aloud. Hindi sinabi, blessed is the one who reads in secret. Yung natatakot mangaral ng dalisan niya salita ng Diyos. So kung pinagpala ang pulpito, ang mga pastor, ang mga iglesyang pinapahayag pa rin ang matapat na salita ng Diyos, ano yung kabaliktaran? Sinumpa, isusumpa ang iglesia, ang mga mangaral, ang mga pastor na natatakot na at pilitan na inatago o ikinukubli ang salita ng Diyos at ang ipinapangaral na ay yung mga feel-good preaching. And at the same time, sabi, blessed is the one who hears. Pinagpala rin daw ang mga tao nakikinig, ini-endure ang mga matapat na pangangaral kahit pa ito'y kinukumpronta ang kanilang mga kasalanan. Blessed is the one who hears and who keeps what is written. Pinapakinggan mo at matapos mo pakinggan, pinagbubulay-bulayan mo at ito'y sa biyaya ng Diyos ay sa pilitan mong ipinapamuhay at sinusunod. Those who will respond with faith and obedience to God's Word. Hindi natin i-ignore, hindi tayo magbubulag-bulagan, hindi tayo magbibingi-binihan, pero with wisdom and carefulness, we will keep the Word of God. Bakit daw tayo pagpapalain? Ang sabi ng Panginoon, for the time is near. Ano yung near na yun? Ano yung oras na yun? Ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, na kung saan hindi na siya muling ipapako, kundi sa kanyang pagbabalik, siya na yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, at siya'y babalik dito bilang dakilang hukom. Dala-dala niya ang kaligtasan at gantimpala ng lahat ng mga mananampalataya, and at the same time, dala-dala niya yung paghahatol sa lahat ng masasama at tumanggi sa Ebanghelyo. Ngayon, sidetrack pala po ito. Sabi, pinagpala ang mga tapat na nangangaral, pinagpala ang mga nakikinig. Ang kabaliktaran nun, susumpain ang tumitigil na sa pangangaral ng mga tapat na salita ng Diyos at susumpain ang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa mensahe ng Trinidad na Diyos na kanyang sinulat sa aklat ng Revelation. Ito po ay parang conditioning ko pa lang para sa ating lahat as we go to our main text. Sapagkat bagamat ang mensahe ng Panginoong Jesucristo para sa 7 churches ay sinulat niya sa 7 churches ng Asia Minor na ang tinatawag ngayon ay Turkey, at ito'y sinulat humigit kumulang 2,000 taon na. In reality, yung spiritual condition ng 7 iglesyang ito ay spiritual condition ng churches throughout generation. Maaaring ito ay spiritual condition ng Cubao Reformed Baptist Church. Maaaring ito yung spiritual condition ng Lumban Reformed Baptist Church. O kaya naman, yung iba't ibang spiritual condition ng 7 churches ay iba't ibang spiritual condition ng iba't ibang individual na mga mananampalataya. Kaya bagaman ito'y nasulat na 2,000 taon na nakakaraan, the message is still relevant and applicable sa bawat isa sa atin hanggang sa mga oras na ito. Kaya ako binigay muna ang pagpapaliwanag sa Revelation chapter 1 verse 1 to 3 para malaman natin na ang mensahe ng hari ng mga hari sa iglesia ng Smyrna ay para pa rin sa atin sa mga oras na ito. Ngayon, mula po sa ating main text, yung mensahe ng Panginoong Hesus sa Smyrna, bilang background, ang Smyrna po ay isang syudad na malakas na kaalyado ng Rome.
ng Roman Empire sa politika at religion. At para maintindihan nyo, nung oras na yon, hindi yung Rome ay hindi pa siya yung katulad ng naiisip natin yung pag sinabi natin Rome, yung pinakamataas na tao dyan, yung Papa ng Roma, hindi pa po yun. Nung panahon yun, Caesar pa, pagano pa ang Rome, sila ay sumasamba pa sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan, at ang kanilang pinakamataas na hari ay si Caesar o emperor, no? Yun ang kanyang mga pangalan. Ang syudad na ito ay mas higit na panatiko sa Roman religion, and he is a strong ally with Caesar compared to other city. Pero sa loob din ng syudad ng Smyrna ay may mga Hudyo na matapat sa kanilang religion na Judaismo or Judaism. Ang Judaism ay yung dating religion ni Paul na napaka-legalistic ng pag-observe sa Torah o yung first 5 book of Moses. Pero kahit pa gano'n, kahit sila ay napaka-panatiko sa Torah, wala silang pakialam kung ang buong syudad ay punong-puno ng idolatry at ng mga sexual immorality. Ganun pa man, kahit okay lang sa kanila, na kahit okay lang sa mga Hudyo, ito, ang pagiging idolatrous ng mga Smyrnian Gentiles, namumuhi sila. Galit na galit sila kapag ang kanilang mga kapwa Hudyo, kanilang mga kalahi, ay naku-convert sa Christianity. Kita mo yung irony nito? Kita mo yung kanilang spirito? Okay lang na ang buong syudad na kung saan doon sila nang tumitira ay nahuhulog sa idolatry, pero galit sila kapag ang isang Hudyo ay tatalima at gagawing Panginoon na tagapagligtas, si Jesus. Itong dalawang grupong ito, yung mga pagan Smyrnians, yung mga idolaters, at yung mga Hudyo, nagsanib puwersa sila, at sila yung mga naging mag-uusig ng mga Kristiyano sa Smyrna. Yung mga Hudyo, siniraan nila, tinakwil nila, at sinumbong nila yung kanilang mga kalahing Hudyo na naging Kristiyano, at sila'y sinumbong sa mga otoridad ng Roma. At yung mga pagan, yung mga idolaters naman sa city of Smyrna, sila yung kumokontrol sa business and economy ng syudad. At ganito nila pinipersecute ang mga Christian. Hindi ka pwedeng magnegosyo, hindi ka pwedeng magtrabaho, ni yung simple transaction of buying and selling ay hindi mo pwedeng gawin unless you will participate in their pagan religion. Kita po ninyo yung pang-uusig ng mga Kristiyano. Sa kaliwa, kapwa nila Hudyo. Sa kanan, mga idolaters. Walang pupuntahan ng Kristiyano sa Smyrna. Ganun pa man, binigyan ng kalakasan ng Panginoong Diyos ang mga Kristiyano sa Smyrna. Hindi sila yumuko kanino man maliban lang kay Kristo bilang kanilang tanging isang Panginoon at Hari. Pinaparalan nila, ginagalang nila sa Caesar bilang political leader sapagkat ay utos ng Diyos. Ngunit hindi nila siya sasambahin bilang Diyos. Sapagkat ang emperor noon, ang Caesar noon, ay hindi lang political leader, siya rin ay tinuturing nila Diyos. Ngayon, nang lumaganap ang Kristyanismo sa Smyrna at sa iba't ibang bahagi ng mundo, nung panahon yun, para bagang sila ay naging troublemakers sa isang mapayapang mundo. Yung mga Jewish na faithful sa Old Testament kay Moises, okay lang silang makihalubilo sa mga pagan idolaters, basta huwag nilang pakikilaman yung kanilang pamumuhay. Pero pumunta o pumasok sa eksena
ang mga Kristiyano at sinasabi, si Kristo ay Panginoon. At yung kanilang mensahe ngayon ay naging troublemaker sa parehong mga Hudyo at sa mga Gentile idolaters. Tinignan ng mga Kristiyano ng mga panahon yun bilang paggawa ng gulo. Ang pagtanggi ng mga Kristiyano na yumuko sa mga idolo ng pagano ay humantong sa kanilang matinding tribulation or kahirapan. Dahil dito, nawalan sila ng mga ari-arihan, pinalaya sila, kinuha yung kanilang mga property, yung iba sa kanila ay binilanggo, at yung iba ay nag-suffer ng martyrdom, ibig sabihin, pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit makita ninyo, sa bawat 7 churches ng Revelation, ay nagpapakilala ang Panginoon Jesus sa iba't ibang pamamaraan. Ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa mga taga-Smyrna ay merong 2 bagay. Una, ito'y paalala, at pangalawa, ito'y pinagmumulan nila ng pag-asa at encouragement. Una, ito'y paalala sapagkat sinabi ni Jesus na siya yung namatay. Namatay si Kristo at nagpapaalala ito na sa bawat Kristiyano ang kapalit ng ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay maaaring magdulot sa atin ng grabing pighati, pagdurusa o sundulan ay kamatayan para sa kanyang pangalan. Pero pangalawang bagay na pinagsisilbihan nito ay ito rin ay source of hope and encouragement. Sinabi ni Jesus, hindi na siya namatay. Sabi niya, ako'y nabuhay muli. Ibig sabihin, matapos man nilang danasin ang matinding kahirapan na sundulan ng iba sa kanila ay mamamatay para sa pangalan ni Jesus, may ginhawang darating. May katiyakan sa mga inuusig ng Kristiyano sa Smyrna na kahit ang kanilang katapatan kay Kristo ay magdulot sa kanilang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay na sila rin ay bubuhayin muli ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian. Ngayon, maraming evangelicals ang nagbibigay ng bagong kahulugan. Ano ba yung ibig sabihin ng isang matagumpay na iglesia or successful church? Ano yung definition nila ng successful church? Sa pamamagitan ng kalusugan at kasaganahan, health, wealth, and prosperity. Yung pagkamit ng pagsang-ayon sa mundo sa pamamagitan ng kompromiso. Para lang lumago ang iglesia, para lang dumami ang member, para lang yumaman ang mga miyembro at mga pastor, willing silang i-compromise ang kanilang pananampalataya. Nangangako sila ng tagumpay at kapangyarihan dito sa lupa, ngunit hindi sila nagbabanggit ng pagtanggi sa sarili at paghihirap alang-alang kay Kristo. Mag-ingat tayo mga kapatid dahil ang iglesia ay hindi hangarin ang pagsang-ayon ng mundo, ang approval ng mundo at ang kayamanang inaalok ng kaaway. Ngunit ang kapalit naman ay yung kapalit ay ang pagkawala ng kasiyahan natin sa Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa parehong aklat, sa Apokalipsis pa rin, binigay ng Diyos ang tunay na kahulugan ng isang matagumpay na iglesia laban kay Satanas at sa kamatayan. Hindi po to ang tunay na meaning ng successful church ay hindi health, wealth, and prosperity. Kundi ang sabi ng Panginoon sa Apocalypse 12 verse 11, sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Ang tunay na definition pala ng matagumpay ng church ay pagiging matapat sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang salita.
Kaya ito yung mensahe na nais ko ibigay sa akin sa umagang ito. The church is called to be faithful in following Christ even through affliction and death. Ang iglesia ay tinatawag upang maging tapat sa pagsunod kay Kristo kahit sa gitna ng paghihirap at kamatayan. Merong tatlong bagay tayong makikita doon sa tekstong ating binasa sa umagang ito. Una, the cost of being a faithful church. Ano yung halaga, ano yung kapalit ng pagiging isang tapat na iglesia, tapat kay Jesus. Pangalawa, Christ's assurance to a faithful church. Ang pagbibigay katiyakan ni Kristo sa isang tapat na simbahan o iglesia. At pangatlo, the reward of a faithful church. Ang gantimpala ng isang matapat na iglesia. Sa unang punto, makikita natin na yung ministeryo ng Panginoon Jesucristo ay dinisenyo bilang pinakapangunahing pattern or halimbawa ng kanyang iglesia kung paano natin lalakaran ang buhay pananampalataya. Una, siya ay namatay. Bakit kaya si Jesus ang pattern o primary example ng iglesia? Because He is the head of the church and we are the body of Christ. Siya ang ulo, tayo ang katawan, ang iglesia. Kung kaya asa ng ulo, ano ang nangyari sa ulo, siguradong sasakitin ng katawan. Sa lahat ng mensahe ni Kristo sa pitong simbahan, pitong iglesia, ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili ay naaangkop sa kanilang spiritual na kalagayan. Nabasa niya na ninyo yung message ni Jesus sa 7 churches. Makikita po ninyo, sa bawat 7 churches, pinapakilala niya yung kanyang sarili, at sa bawat 7 churches na hindi pare-pareho yung kanyang pagpapakilala. Iba-iba yung kanyang pagpapakilala. Bakit? Sapagkat yung kanyang pagpapakilala ay naaangkop sa spiritual condition ng bawat 7 churches. Kaya dito, hindi random o hindi aksidente yung pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili sa iglesia ng Smyrna. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang, sabi niya, siyang namatay. Siya ay namatay, kasama nito ang kanyang paghihirap, pagdurusa, at sa bandang huli, kamatayan sa krus. Base dito, dinisenyo ng Diyos ang landas ng bawat Kristiyano na tayo'y tutungo sa halimbawa kung paano lumakad at namuhay si Jesus. Let me clarify, linawin ko, hindi po ibig sabihin nito na lahat ng Kristiyano, lahat ng nagpapakilala ng Kristiyano ay mamamatay bilang martir. Hindi po. Pero bilang buong iglesia, isang kabuuang iglesia, may tinatawag na universal church, tayo po ay kakalabanin ni Satanas at kakalabanin ng mundo sa pamamagitan ng pag-uusig. At sa kapahintulutan ng Diyos, yung ibang Kristiyano dahil sa kanilang katapatan ay pinapahintulutan ng Diyos na mamatay alang-alang kay Jesus. Alam po ninyo, yung persecution na dinanas ng Smyrna ay unjust imprisonment at pagsubok. Pinipressure sila upang talikuran si Jesus at yung kanilang pananampalataya sa Kanya. Ngunit nung hindi sila yumuko, ito'y nagresulta sa mas intense affliction. Sila'y naghirap dahil hindi na nga sila nakapagnegosyo, hindi na nga sila nakapagtrabaho, pinagbawalan na ng marami sa kanilang need, bumili man ng kanilang basic needs. At yung iba pa nga ay pinalayas sa kanilang tirahan. Pero makita ninyo na ang pangako sa kanila ng Panginoong Hesus ay hindi kaligtasan, na hindi nila matatakasan yung persecution sa kanila.
Sapagkat ang tanging daan na binigay ng Diyos para sa iglesia ito ay hindi para makatakas o maligtas sa persecution, kundi ang tanging daan para sa buhay at kaluwalhatian ay dadaan mismo sila sa gitna nun. That's the only way that they will pass through it, na malagpasan nila yun. Ito yung affliction, hindi sila papadaanin ng Diyos dito or dito, papadaanin sila at malalagpasan nila dito. Yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, do not fear what you are about to suffer, be faithful unto death. Hindi niya sinabi, hold on, I will make an escape for these people. Sabi niya, umawak kayo, maghanda kayo, sapagkat papahintulutan ko ng iba sa inyo'y mabilanggo at ang iba ay mamamatay para sa ating pangalan. Ang ibig sabihin ng ron, in other words, binibigyan na sila ng paunang mensahe ng Panginoong Jesus upang isuko na lang nila ang kanilang buhay. Hindi dahil sa wala na silang pag-asa, kundi they must surrender their lives to the Father's will by suffering for Christ's sake. Ang totoong tanda ng isang matapat na iglesia ay pagtitiis sa mga persecution at pag-aalipusta para sa pangalan ni Jesus upang magbigay kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Alam niyo po, doon sa pitong iglesia, ang Smyrna at Philadelphia lang ang hindi pinagalitan ng Panginoong Jesus. Silang dalawa lang ang hindi ni-rebuke ni Jesus. Pero alam niyo, yung papuri sa kanila ng Panginoon, bakit sila pinuri? Bakit wala silang rebuke? Dahil mayaman sila? Dahil mega-church sila? Pinuri sila dahil sila yung matapat at nagtitiis at ang kanilang spiritual condition, alam mo kung ano? Sa lupang ito, inuusig sila. Samantalang yung iba, malalaking iglesia, Ephesus, Laodicea, nire-rebuke sila. Pero ano yung panglabas nilang spiritual, ano yung panglabas nilang katayuan? Mayaman, matalino, malaking iglesia. Nakikita niyo yung iba yung nakikita ng Diyos sa pangharap at iba yung nakikita niya sa panloob. In the same way, the church who desire the Lord's praise, kung nais natin na ang ating iglesia, especially itong Lumban Reformed Baptist Church, ay patuloy na bigyang karangalan ni Jesus bilang isang matapat na iglesia, hangarin ng iglesia ito ang patuloy na kabanalan at katapatan sa pangangaral na si Jesus ay Panginoon. Kahit pa ang kahulugan nito ay maimbitahan natin ang pagkamuhi ng mundo. Alam po ninyo, bilang illustration no, hindi ako makabibigyan, hindi ako makatitiis. Pero bawat presidente, alam natin may spokesperson. Kung ano yung sinasabi ng spokesperson, ibig sabihin, yun yung mensahe ng presidente. At kung ano yung mood, ano yung response ng tao sa presidente, yun yung magiging response nila sa spokesperson ng presidente. Kung ayaw nyo kay BBM, kakamuhian nyo yung spokeslady niya ngayon. In the same way, ang spokesperson ng Panginoong Jesus na nag-ahari sa langit ay ang iglesia na dito sa lupa. Kung minamahal ng mundo si Jesus, mamahalin nila ng mundo ang iglesia ni Jesus. Ngunit kung kakamuhian ng mundo si Jesus, ay sigurado, galit ang mundo sa kanyang spokesperson, ang iglesia. Kaya maghanda po tayo. Ito ang katotohanan ng buhay sa iglesia. Maging tapat tayo, maging loyal tayo sa Kanya.
na binigay ang kanyang buhay at binubuo ang kanyang dugo upang tayo tubusin at maligtas tayo sa buhay na walang hanggan. Be steadfast, maging tapat tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, mayroong isang church father, si Athanasius, na sa kasagsagan ng Arian controversy, mayroong isang pare o mayroong isang bishop ng around 2nd to 4th century na pangalan ay Arius at pinapangaral niya na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Marami siyang naging tagasunod, maraming naniwala sa kanya. Pero si Athanasius ang isa sa mga pinakapangunahing bishop na nagtanggol at dinepensahan ang biblical na katotohanan na si Jesus, bagamat siya ay tunay na tao, siya ay tunay na Diyos. Alam niyo, sabi niya, meron isang kaibigan si Athanasius at sinabi sa kanya, Athanasius, ang mundo ay kumakalaban sa iyo dahil sa iyong katuruan. Alam mo, sabi ni Athanasius, kung ang mundo ay laban sa katotohanan, then ako na si Athanasius ay laban sa mundo. It's one man against the world if it is for the name of Jesus Christ. Dahil ang katotohanan, hindi nag-iisa si Athanasius, kasama niya ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. And greater is He that is in us than he that is in the world. Outnumbered tayo dito sa lupa, tama yun. But we have the Holy Trinity backing us up. Ang banal na Diyos ay nananahan sa ating kalagitnaan. Maging matapang tayo, maging tapat tayo. Hindi ko sinasabing maging palaray. At sinabi ko matapang. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya sapagkat sa pangalawang punto ay nagbibigay katiyakan si Jesus sa isang tapat na iglesia. Ang sabi niya, tingnan niyo, sa bawat pitong iglesia, ang sinasabi niya, I know your works. Sabi niya sa iglesia ng Smyrna, I know your tribulation and poverty. Nalalaman ko ang iyong karalitaan at ang iyong paghihirap. Sa ibang iglesia, dun sa 6 other churches, lalo na dun sa mga pasaway, pag sinabi ni Kristo, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ibig sabihin nun, babala yun, warning yun, threatening yun. Akala nyo, hindi ko kayo nakikita, pero kitang-kita ko na kinong-compromise nyo sa gitna ng inyong iglesia ang mga kasalanan. Huwag kayong paisi-isi dyan. I know your works. Yun yung sinasabi niya sa ibang iglesia ng pasaway na may pinapapasok na compromise ng sin. Pero sa Philadelphia at lalo-lalo dito sa Smyrna, iba yung kahulugan niya pag sinabing nalalaman ko ang inyong kalagayan. Ang ibig sabihin ko, His presence, although Christ is now sitting at the right hand of God, because He is God, He is omnipresent, nandun pa rin siya sa kanilang kalagayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iniiwanan. I know your works. I know your tribulation. Eh kung pwede natin masabi, kung i-apply natin sa Lumban Reformed Baptist Church, huwag kayong mag-alala. Tinawag ko pauwi ang iyong pastor, pero ako yung chief shepherd doon, nandito ako sa kalagitnaan. You're not truly abandoned. Ako pa rin yung pastor niyo, sabi niya, ng Panginoon Jesus. Para sa mga Smyrna, yung sinabi ng Panginoon Jesus, I know your poverty, but you are rich. Ito yung comforting words. Mga salita ng kaaliwan. Nalalaman ni Jesus na yung pagkawala ng mga Kristiyano sa Smyrna ng kanilang mga ari-arian, ng kanilang kayamanan, yung sila ay mapalaya sa kanilang sariling mga tahanan at hindi na sila makapagnegosyo, kawalan yun sa lupa, pero sa Espiritu, they have gained heavenly treasures that can never be destroyed by moth or rust,
or stolen by thieves. Ito yung sinasabi ni Jesus sa Mateo 6:20. Nagkaroon na sila ng mga kayamanan sa langit na hindi masisira ng kalawang o ng amag at hindi magnanakaw ng mga magnanakaw. Sabi nga sa isang komentary, nung sinabi ni Jesus na nalalaman ko ang inyong kahirapan at karalikaan, alam niyo po kung ano yun? Ito yung divine approval ni Jesus sa naghihirap na iglesia sa Sweden. Kumbaga, ito yung thumbs up ng kanilang Panginoon sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko man kayo ililigtas o hindi man ako gagawa ng way of escape at papahintulutan ko kayong dumaan sa tribulation at yung iba sa inyo yung mamamatay, death will not be your final destination. Bakit? Tingnan ninyo yung pagkakaiba ng mensahe ni Jesus sa mga Laodicea. Sabi niya, ang mga Laodicea, they claim to be rich. Sila'y mayayaman, pero sa spiritual condition, sinabi ni Kristo, you are wretched, you are pitiable, you are poor, you are blind and naked. Kayo ay mga sirat, kayo ay mga kaawa-awa, bagamat kayo mayaman sa lapi, sa spirito kayo'y mahirap, kayo'y bulag, at kayo'y hubad. Pero ang mga Smyrna, sabi niya, bagamat kayo'y nawalan ng mga panlupang ari-arian, sa spirito, sinasabi ko kayo sa inyo, mayaman kayo. Ang kanilang kahirapan ay pamamaraan ng Diyos upang sila'y ihiwalay sa pagkakamit ng mga panlupang kayamanan upang ang kanilang hangarin na ay sinasabi ni Jesus, in my Father's house there are many mansions, and the Son of God has prepared it for them. Ang punto dito mga kapatid, may mapagmahal na simpatya ang Panginoong Jesus at nananatili ang kanyang banal na presensya para alikuin ang mga iglesyang inuusig para sa kanyang pangalan. Ganon din ang kalagayan ng mga iglesia. At masasabi ko na ganon din, meron ding mapagmahal na simpatya ang Panginoong Hesus sa mga iglesyang katulad ng Lumba na ngayon pansamantala ay nangungulila at naghahanap ng isang pastol. Bagamat sa lupa ay pinagtutulungan natin na magkaroon tayo ng ministry every Lord's Day, huwag kayong mangulila sapagkat si Jesus pa rin ang dakilang pastol ng bawat iglesia. You are never abandoned by the Good Shepherd, mga kapatid. Christ is still King and He is still the Good Shepherd. Meron tayong mga karanasan, tayong mga bata pa. Hindi ba ang mga ama natin, ang mga magulang natin, minsan tayo inuutusan ng mga bagay na i-challenge yung ating katapangan. At tayo ay mababalutan ng takot. Pero lagi nilang sinasabi sa atin, huwag kang matakot, nandito lang ako, kasama mo ako, nakikita kita at hindi kita iiwan. Yan yung words of encouragement ng mga magulang natin, tayo bata to. How much more ang ating amang nasa langit, ang Panginoong Jesus na namatay para sa atin, at ang Espiritu Santo na nananahan sa atin. Our God will never leave us nor forsake us. Manahan tayo. Magpahinga tayo, magkaroon tayo ng assurance ng kaaliwan dahil nananahan ang presensya ng Diyos at ang kanyang salita sa atin upang tayo ay magtiis ng mga affliction para kay Kristo. Bakit? Pasasaan ba? May pangatlong punto. May inihandang gantimpala si Jesus sa matapat na iglesia.
Sabi niya sa pangalawang punto, humanda kayo sa kahirapang darating. Ang iba sa inyo yung mamamatay para sa ating pangalan. Ba't niya sinabi yun? Sinusuko ba ni Jesus yung kanyang mga lingkod sa kamay ni Satanas? Hindi. Hindi yun yung final destination ng mga Kristiyano. Sinabi niya lang yun para lalong maging maluwalhati yung ating tatanggaping gantimpala. Bakit? Sabi niya, I will give you the crown of life. Puputungan ko kayo ng korona ng buhay. The one who conquers will not be hurt by the second death. Kaya sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Isuko na ninyo yung buhay sa unang kamatayan, ang unang kamatayan ng physical death, dahil kung sa inyong katapatan ay kayong mamamatay sa unang kamatayan, physical death, para sa aking pangalan, you will not be hurt by the second death. Ano yung second death? Yung itatapon ang kaluluwa, ang katawan at kaluluwa ng isang tao sa walang hanggang kapamakan sa impyerno. Yun yung gantimpala ng matapat na Kristiyano, ng matapat na iglesia. Ang katapatan kay Kristo kahit hanggang kamatayan ay may kaakibat na pangako ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi nga pattern, di ba? Ito'y alinsunod sa kanyang pagkabuhay muli. Just as Christ died, His church will also be persecuted at yung iba ay kailangan mamatay. But just as Christ died and rose again, so the church, ang iglesia ay muling bubuhayin din para sa walang hanggang kaluwalhatian. Yun yung pattern ng iglesia. Ang iglesia ay sumusunod lang sa naging ministeryo, sa naging buhay ng Panginoong Jesus nung siya'y nandito sa mundo. Aminin natin ang katotohanan, tanggapin natin ang katotohanan na para sa atin, para sa ibang iglesia, katulad ng mga Kristiyano sa Middle East ngayon, na that affliction may be brutal, but our salvation and deliverance will be greater. Mas higit, mas maluwalhati ang kaligtasan gagawin ni Jesus sa atin. Ito yung kaligtasan sa ikalawang kamatayan, which is the lake of fire and sulfur, na kung saan dito itatapon ang bula ang propeta, si Satanas, at sinasabi ng Biblia sa Revelation 20 verse 10, sila'y pahihirapan araw at gabi magpasawalang hanggan. Alam niyo po yung larong chess? Siguro yung iba sa inyo dito, master naman laro ng chess. May tinatawag na move na ang tawag ay pawn breakthrough. Pawn breakthrough. Ibig sabihin, di ba maraming pawn, yung maliliit. Yung isang pawn, isa-sacrifice mo siya para maging distraction upang yung isang pawn hindi nakikita o hindi namamalaya ng kalaban, papalapit na papalapit pala dun sa kampo ng kalaban hanggang sa magiging promoted na ito as king, as queen, o kaya rook or bishop. Pwede natin masabi mga kapatid na yung buhay natin dito sa mundo ay parang pawn because Christ is our king. May mga ilang Kristiyano, may mga ilang iglesia na uutusan ng Panginoon, give your life like a pawn for my name's sake. And I will promote you to glory in eternity. Sapagkat sa buhay na walang hanggan, tatanggap ka ng korona bilang gantimpala. Manalangin tayo na tayo'y bigyan ng biyaya ng Diyos upang tiisin at lagpasan ang mga kahirapan bilang isang matapat na iglesia. At magkaroon tayo ng pag-asa na kung paano namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, yun din yung parehong gantimpala ng bawat tapat na Kristiyano. Alam po ninyo,
couple of hundred years ago, couple of hundred years later, sa parehong lugar pa rin ng Smyrna, may isang bishop na umusbong. Ang pangalan niya ay si Polycarp. At kahit sa kanyang panahon, patuloy pa rin yung pressure ng mga Roman sa mga Kristiyano at kasama na si Polycarp doon. Ano yung pressure nila? Just denounce Christ. Itanggi mo lang sa Kristo at sabihin mo, si Caesar ay Panginoon. Caesar is Lord. At papalayain kita. Hindi kita susunugin. Alam niyo yung sinagot ni Polycarp? Kumbaga, dito sa Revelation, ang pinili niya yung korona ng buhay. Ang sagot niya, 86 na taon akong naglingkod kay Jesus at kailanman ay hindi niya ako ginawan ng masama. Paano ngayon malalapastangan ang aking hari at ang aking tagapagligtas? Dahil hindi itinatuwa o itinanggi ni Jesus ang kanyang hari, sinunod siya buhay. Smyrna pa rin siya. Sa Smyrna pa rin. Alam ko ninyo, nahihirapan ako i-preach to sa mga church na tulad ng aming church at tulad ng inyong church. Sapagkat may kalayaan tayo pa hayag ang ating pananampalatayang Kristiyano. Hindi naman paglabas dito at pag sinabi mo, Jesus is Lord, ay may nakatutok na kagad na papali mo ba rin sa akin. May kalayaan tayo. So paano ba ito magiging applicable or relevant sa atin? Kung ang mga Kristiyano nung panahon ito ay nasa bingit ng kamatayan dahil hindi nila tinatanggi si Jesus, meron tayo ngayong mas mabigat at mas higit na responsibilidad upang maging agresibo sa pagbaba-ebanghelyo sapagkat tayo ay binigyan ng kapangyarihan at kalayaan ng Diyos na ipangaral ng kanyang pangalan at ang kanyang tahanan. We are empowered with freedom and liberty. Ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Kristo, sa kanyang may pandinig, kanyang dinggin kung ano ang mensahe ng Espiritu sa mga iglesia. Ito ang mensahe ko sa mga tao, sa ating mga kaibigan ngayon, na narito, ngunit kayo ay wala na kay Kristo. Ang inyong pakikipagkaibigan sa mundong ito ay pakikipag-away sa Diyos. Your best life here, because you're living in sin, will lead to the loss of your one and only soul to eternal damnation. Kung ngayon, ikaw ay nagpapakahayahay, masagana ang iyong buhay sapagkat ikaw ay nakikipagkaibigan sa diablo sa Satanas, at hindi ka magpapasuko sa pagkapanginoon ni Jesus. Mga kapatid, mga kaibigan, ilang taon mo lang i-enjoyin ang makamundo at makasalanang pamumuhay. Kung ang kapalit naman ay walang hanggang kaparusahan, kaya ako'y nag-iiyak. Ngunit para sa mga matapat na Kristiyano, kung ikaw, kung kaibigan ay wala pa kay Kristo, ngunit gusto mo putungan ka rin ng korona ng buhay mula kay King Jesus. Kung ikaw ay natatakot sa pangalawang kamatayan at ikaw ay naghahangad na makasama si Jesus, dinggin mo ito. Sabi niya, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. Start following the Lord Jesus Christ starting today. Mga kapatid, kung ikaw, sa mga Kristiyano, kung tayo nagpapahayag na si Kristo ay ang ating Panginoon, Hari at Tagapagligtas, mayroong tinatawag na non-negotiable truth sa ating Christian life. Ano yun? Kung ano yung pattern ng kanyang buhay, yun yung ating magiging pattern sa pananampalataya.
suffering first, and then glory. Death, and then eternal life. The cross first, and then the crown next. Walang shortcut. Walang reversible order. Death, and then life. Kaya tiisin natin ang lahat ng bagay dahil sa biyaya ng Diyos, may kaluwalhatian ka. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, wala kaming kumpiyansa sa aming sarili. At isang kahangalan na sasabihin namin na kaya namin lagpasan ang anumang kahirapan sa sarili natin lakas at naman. Patawarin niyo kami at ituwid niyo kami kung meron kaming ganitong pag-iisip. Ang nais namin, O Diyos, ay tanging sa iyong biyaya lamang kami iyong patayuin, palakasin, at upang kami magtiis ng anumang kahirapan. Ito man ay pang-uusig o kaya ito man ay kahirapan, alang-alang lang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus upang kami lumago sa katuwiran at kabanalan. Tulungan niyo kami maging tapat, maging sa kamatayan natin, upang sa bandang huli, sa iyong pagbabalik, ay marinig namin mismo sa bibig ng aming Panginoong Hesus, "Well done, my good and faithful servant." Maging totoo naman ito sa bawat miyembro ng Iglesia ng Lumban Reformed Baptist Church at sa lahat ng mga nagpapayag na sila Kristo. Nawa, napakalakas kami sa mensahe ko. Ang lahat ng kapulian at kaluwalhatian ay binibigay namin tapos sa iyong pangalan namin sa ngalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless. Tumayo po tayo na sa ating closing song. 1P1, Jesus, okay na.
kapatid, tanggapin ninyo ang benedisyon ng ating Panginoong Diyos. Biyaya ang sumainyo at kapayapaan mula sa Kanya, na siya ngayon ang nakaraan at ang darating, at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kanyang trono, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umibig sa atin at sa pagpalaya at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanpaman. Amen. Sa magandang mapagpalang araw po sa atin. Makakapagod tayo.
Sir Marvin Motoya, Sir Marvin